Isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat mga ka-Logic. Muli po ako ang inyong lingkod, Doc Neil, at inaanyayaan ko kayo na samahan ako at ating alamin kung kapayapaan nga ba yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya without further ado, ay magsisimula na po tayo. Ka-Logic, naisip nyo rin ba kung gaano kasarap yung may kapayapaan ng bawat isa? Yung wala nag-aaway ng mga tao, bansa, sa gobyerno, lahat ng planuin ay para sa kakaayos ng ating nasasakupan. Ang sarap isipin, ano? Pag gano'n ang sitwasyon ng mundo natin, parang lalong ayaw mo nang mawala sa mundo eh. Diba? Pero maganda naman kaya talaga na may kapayapaan at nagkakasundo ang bawat tao sa bansa. Bibigyan ko na ngayon ng pangyayari sa Biblia na kung saan ang mga tao noon ay may kapayapaan sa bawat isa at nakakaisa nga. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 11, talata 1 hanggang 9, may unang naging makapangyarihan tao noon na nagngangalang Nimrod. Anak siya ni Cush, na anak naman ni Shem, at isa naman sa tatlong anak ni Noah. Pero kilala niyo naman si Noah, di ba? Siya yung gumawa ng arko, ng bumaha, barko or arko, ganyan. Doon, sinabi niya sa mga tao na halika kayo, tayo gumawa ng isang bukong o haligi na ang taas ay aabot hanggang langit. Diba? At nang makilala tayo saan mang panig ng mundo, o lupalo, ganyan. At nagsimula na nga silang gawin ito. May kataasan na rin dito, kaya nakaramihan marahil ay kabubuhat ng mga adobe at idagdag pa ang taas ng iba na ang altitude ng hangin. Ay mga nangangapahamak na mahuhulog. Nakita ito ng Panginoon, kaya niyaya niya ang kanyang mga alagad na nagsabi, halika kayo, ating guluhin ang kanilang pagkakaisa. Kaya binaba nila ito noon, at noon nga iisa pa lang ang wika ng lahat ng tao. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay pinag-iba-iba niya ang mga wika nito, kaya nagkaroon ng malaking hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan. At lahat ng pare-pareho ang wika ay nagsama-sama. At hindi na nga natuloy pa ang paggawa ng Torre ng Babel. Dahil ang Babel ay ang ibig sabihin ng Babel ay ginulo ng Diyos ang wika o nagkaroon ng isang malaking pagkakagulo dahil sa hindi pagkakaintindihan, dahil nga sa iba-iba na yung salita nila. Sa pagyayaring ito, pinapakita na hindi gusto ng Diyos na ang bawat tao ay may kapagkakaisa. Kaya pala tayo nagkakaroon ng kanya-kanyang wika. Dito na nga lang sa bansa natin, di ba? Naturingang Pilipino tayo, ay may iba-iba pang mga dialogo. Kada probinsya ay ilan ba yung wika natin na alam nyo? Pakicomment nyo naman dito sa baba. Ito pa ang isang patuloy na si Jesus naman ay mismo nagsabi. Mababasa sa Mateo 10:34 hanggang 39. Kuhain nyo yung mga Bible nyo at tingnan nyo kung tama ba o mali itong sasabihin ko. Sabi dito, hindi siya pumunta sa mundo para sa kapayapaan. No? Naparito siya para pagkawayan ng mga magulang sa anak, kapatid sa kapatid, manugang sa biyanan, at kasalungat nito. Bakit kanyo ganun ang kanyang pagkakawika? Diba? Dahil oras na ang lahat ng tao na makakilala sa Diyos o sa Kanya ay hindi naaayon pa sa mundong ito. May pangyayari na kaya magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa isang pamilya ay ang isang halimbawa na kailangan ka ng magulang mo para tulungan sila sa gawain, pero nataon na araw ng pagsamba ng Panginoon at hindi mo sila mapapagbigyan. No? At ikaw na nakakita ng katotohanan ay pagsasabihan mong pamilya mo na iwasan na nila yung mga gawain nilang hindi tama. Diba? Lalo kung anak ka,
na nagsabi sa magulang mo, tingin mo hindi ka kagagalitan. May mga kaibigan mo, di ba, iiwasan mo kasi nagbago ka na eh. Di ba? Kaya iiwasan sa isipin nila na yumayabang ka na. Oras na tayo naging tunay na disipulo ng Panginoon. Wala na tayong panahon pa na ayusin pa natin itong mundo na ito eh. Kasi alam natin na ang kaguluhan ay isa nga sa pinahintulutan ng Panginoon. Diba? Kaya ewan kung bakit yung isang kilalang sekta ay masyadong lapit sa pamahalaan. Maraming nakasulat sa Biblia na si mismong Jesus ay inayawan ang maging malapit dito. Na isa sa tuksong sinasabi niya ay sa kanya ni Taning ay nang siya ay mag-fasting ng 40 nights and day. Yan. Tapos doon sabi nga na kung sasamba ka lang sa akin ay ibibigay ko sa iyo ang kaharian ng mundo ito. Diba? Hindi ko alam kung nakasingot ba ng 14 talig ng oras na yun eh. Diba? Pirin mo para alukin mo yung isang may-ari ng mundo na maging sa'yo ito. Diba? Ito, mababasa nyo naman to na sa Mateo 4:8 hanggang 10. Magkano ka ng Biblia nyo para nasasabayan nyo ako. Nang siya ay mangaral na nakita ng tao na napakagaling niyang magsalita. Kaya ginusto namang ito na kuhain siya para maging hari nila. Kaya nang mga hablutin na siya ng mga ito ay umalis siya mabilis. Nasa 1:15 yan. Basahin nyo na lang yan. Nang ganapin yung peace rally na iyon, sakto naman ang pinagdadrive ko yung mga amo ko. Papunta sila nun sa out of town troop lane. 3 p.m. yung ka-logic. Alam nyo ba yung Ross Boulevard? Oras na iyan ang saraduhan. Sigurado na ang domino effect niya. Diba? Sa Maynila, sa isang ordinaryong araw lang, may traffic na. Yung pa kayang biglang harangan mo at kung saan magtitur yung mga sasakyan o mga biyahero. Skyway na kami nun, pero parang hindi ka rin nag-skyway. Munti kang pamahuli sa flight yung mga boss ko. Kasi isipin mo yung ayon sa balita ay nasa 1 milyon yung dumalo doon sa Luneta Grandstand na yon. Sa dumalo na yon, 1/4 na lang doon yung may sasakyan. Diba? At 250,000 nga yun na sasakyan yun ha. Naiisa lang ang tungo doon nga sa Luneta Grandstand. Nabigyan kaya nila ng kapayapaan ng oras na yun yung mga nagtitiis ng init at hirap sa biyahe, diba? Umida lang, pero mukhang dead ba, diba? Sino nga ba sila? Ordinaryo? Ordinaryo mga tao lang? Basta sila, masuportahan nila yung kalinang manok ay Kalogic, ang tunay na Kristiyano ay si Jesus ang tinutularan. Ngayon, naipakita ko sa inyo yung ilan sa talata sa Biblia na hindi niya pinapahalagaan ng pamahalaan ng gobyerno. Pamahalaan yung gobyerno. Bilang tagasunod, dapat ganun din tayo eh. Nakakalungkot ano? Isipin mo yun, isang napakalaki at napakayaman na sekta, pero parang hindi ito naiintindihan. Sila kaya yung isinasabi sa kasulatan na umaakay na bulag. Diba? Mateo 15:14. Mababasa niya. Hindi kayang maglingkod sa dalawang Panginoon. Ano sabi? Dahil kamumuhian mo yung isa o yung isa naman. Diba? At yan, mababasa niyo din sa Mateo 6:24 at sa Lucas 6:13. O 16:13. Lucas 16:13.
Kung sa isip mo, tinanggap mo na yung ng tunay ang Panginoon, alam mo ba napakalaking pribilehiyo ni tayo ay magkaroon ng direktang ugnayan sa Kanya? Diba? Ito ay sa pamamagitan ng pagdarasal. Yun ang dapat nating misyon dito sa mundo. Ang ipagdasal natin maging maayos, magkaroon ng tamang desisyon, ang mga namumungkulan at hindi para makisali pa tayo. Kasi yung tunay na alam mo sa sarili mong banal ka, hindi ka dapat makakalubilo sa pamahalaan dahil sigurado mahahawa ka ng karumayan dito. Diba? Alam nyo naman siguro yung dumi na tinutukoy ko doon. Sa ginawa kasing aksyon na yon, hindi ba natutulad din sila kay Nimrod na ang gusto ay makilala sa mundo? Diba? Pilitin natin na tayo ay makilala ng Diyos at hindi dito sa mundo. Dumadaan lang tayo dito. Darating ang oras sa ayaw mo at sa gusto, lilisanin mo to. Diba? Dito na muli tayo matatapos ang ating pagtatalakayan. Muli, umaasa ko na nabigyan ko kayo ng kalinawan sa dapat lugar ng isang Kristiyano sa ating pamahalaan. At hanggang dito na lang po muli muna at muli isang mapagpalang araw. Paalam. Mag-subscribe po kayo kay Doc Mel Channel. Bye-bye.